Alas 3:14 ng madaling araw. Isang kalawanging Toyota pickup ang humahagibes sa nagyayelong bukid sa labas ng Donetsk sa bilis na 80 milya bawat oras. Ang suspension nito ay tila sumisigaw na sa hirap. Sa loob, sumisigaw din ang tatlong Ukrainian operators. Ito ay dahil isang artillery shell ng Russia ang kakabagsak lang 200 yards sa likuran nila. Kung titirik ang kanilang truck, patay sila. Ngunit kung magpapatuloy sila sa pag-usad, makikita nila sa rearview mirror ang pinakamahal na fireworks show sa kasaysayan. Ang sandaling ito ay nagsimula 20 minuto na ang nakalilipas gamit ang isang spool ng fiber optic cable at isang planong tila pagpapakamatay. Alas 2:54 ng madaling araw. Mas tahimik ang paligid kanina. Ang truck ay tahimik na nakaparada sa ilalim ng nabubulok na bubong ng isang inabandonang gas station sa gray zone, 6 na milya mula sa target. Ang target ay ang mga guho ng Donetsk International Airport. Ginawa ng mga Ruso ang kalansay na mga labi nito bilang kanilang pinaka-critical na logistics hub sa Eastern Front. Sa loob ng mga reinforced concrete hangars na nakaligtas sa isang dekada ng digmaan, itinatago nila ang isang malaking imbakan ng Shahed, 136 na drones. Daan-daan ang mga ito. Ang bawat isa ay may dalang 110 pound na warhead, naghihintay na ilunsad patungo sa mga power grids ng Ukraine. Sa loob ng perimeter ng airport, ang kapaligiran ay delikadong relax. Ang mga crew ng Russian Pantsir S isa ay humihigop ng mainit na tsaa habang nakataas ang mga paa sa console. Sila ay kumpiyansa at tila arogante pa nga. At bakit naman hindi? Nakadeploy ang kanilang R330 Zhitel Electronic Warfare System. Para sa anumang standard na radio-controlled drone, ang airspace na ito ay isang black hole. Ngunit, ang mga ibon ng Madyar unit ay hindi nagdala ng mga radyo. Nagdala sila ng isang karete ng tali. Sinuri ng team leader ang mga koneksyon sa nagyayelong kadiliman. Ang mga fiber optic lines ay malinaw. Ang Russian radar ay tamad na umiikot, bulag sa banta na nakaupo lang 6 na milya ang layo. Perfecto ang setup. Ang kalaban ay kampante. Ang bitag ay nakahanda na. At ang Trojan truck ay malapit ng mag-upload ng virus na gawa sa high explosives direkta sa Russian logistical network. Alas 2:55 na madaling araw. Sa ilalim ng kalawanging bubong ng kanilang pinagtataguan, ibinaba ng 3 Ukrainian operators ang kanilang VR goggles sa kanilang mga mata. Ang mundo sa labas ay naglaho. Napalitan ng malinaw at walang static na digital feed mula sa mga drone cameras. Sa kabila ng matinding lamig ng taglamig sa Ukraine na nagpapayelo sa kanilang hininga, tumutulo ang pawis sa kanilang mga noo. Ang unang FPV drone ay umangat mula sa likod ng truck na may mahinang ugong. Hindi nito binigla ang throttle. Ito ay dahan-dahang gumapang. Nakabuntot dito ang isang hibla ng fiber optic cable na napakanipis, kaya hindi ito makikita ng mata kahit 5 talampakan lang ang layo. Ito ay tila pusod ng liwanag na lumalabas mula sa isang espesyal na canister sa likuran ng drone. Ang flight path ay isang masterclass sa nap of the earth flying. Pinapanatili ng operator ang drone sa baba ng 50 piye. Humahapaw lang ito ng ilang pulgada sa ibabaw ng mga nagyayelong damo at mga tulis-tulis na semento ng gray zone. Para sa mga Russian electronic warfare operators na nagbabantay sa kanilang mga screen 6 na milya ang layo, ang electromagnetic spectrum ay perpektong tahimik. Mayroong 300 EZs bawat isa. Ang mga jammers ay nagpapasabog ng ingay sa bawat kilalang radio frequency. Lumilika ito ng pader ng static na dapat ay magpapahinto sa anumang lumilipad. Ngunit mga multo ang kanilang tinitira. Ang control signals para sa drone na ito ay hindi naglalakbay sa hangin. Dumadaloy ang mga ito sa glass cable sa bilis ng liwanag, ganap na immune sa anumang interference. Ang drone ay pumuslit sa mga guho ng lumang terminal ng airport. Umiilag ito sa mga baluktot na bakal at gumuhong bubong. Tinuturing ito ang mga wasak na bahagi ng battlefield bilang isang high-stakes na obstacle course. Isa itong multo sa loob ng makina, dahan-dahang gumagalaw patungo sa walang kamalay-malay na Russian garrison, hila ang nakamamatay na sinulid nito. Alas 2:57 ng madaling araw. Sa loob ng command vehicle ng Russian Pantsir S-1,
ang relax na bakasyon ay naglaho ng umilaw ang radar display. Ang screen na kanina ay malinis, na yon ay kumukurap na may maraming solid contacts sa mataas na altitude. Ito ang mga isinakripisyong pain. Isang dakot ng mga standard radio-controlled drones na pinalipad ng Ukrainian team ilang minuto ang nakaraan. Sadya silang nagbo-broadcast ng malalakas na RF signals upang magsilbing hindi matanggihang pain. Hindi na nag-aksyaya ng oras ang Russian operator. Sa pag-aakalang ito ay isang standard na aerial intrusion, sinimulan niya ang engagement sequence. Ang turret ng Pantsir S-1 ay umikot ng may marahas na mechanical na galaw. Ang isang limapito, i-anim na two-stage missile ay humagibis mula sa launch rail, bumibilis patungong Mach 4 sa isang iglap. Mataas sa himpapawid ng airfield, sinalubong ng interceptor ang nangungunang decoy. Ginawa nitong ulap ng nasusunog na debris, ang murang plastic na drone sa gitna ng gabing madilim. Sa lupa, ang Russian crew ay nagtangguan bilang tanda ng kasiyahan. Para sa kanila, kumpirmasyon ito ng kanilang superioridad. Naniniwala silang ang kanilang electronic jamming ay pumwersa sa mga Ukrainians na lumipad ng mataas, direkta sa kanilang kill zone. Isa itong klasikong halimbawa ng overkill. Gumamit sila ng $100,000 na missile para tirahin ang isang laruan na itatapon lang. Ngunit nagdulot ito ng delikadong kumpiyansa. Naniniwala silang neutralisado na ang banta. 6 milya ang layo sa loob ng cab ng Toyota. Malayo sa pagiging masaya ang mood. Pinanood ng team leader ang malayong kislap ng pagsabog na sumasalamin sa maruming windshield at hinigpitan ang hawak sa console. Gumana ang pain, ngunit mataas ang naging kapalit. Ang Russian Air Defense Network ay ganap ng alerto ngayon. Naghahanap ng dugo sa himpapawid. Wala na ang elemento ng total surprise. At ang mga tunay na pamatay, ang fiber optic swarm, ay nasa kalahating milya pa ang layo. Gumagapang sa isang battlefield, nakagising lang. Gising na sila ngayon, bulong ng operator. Tapos na ang laro ng pagtatago. Nagsimula na ang laro ng paramihan ng pulgada. Alas 2:59 ng madaling araw. Sa loob ng cabin ng kalawanging Toyota, ang tensyon ay nagbago mula sa pagkabalisa patungo sa seryosong profesional na kasiyahan. Pinapanood ng team leader ang pagtaas na aktibidad ng Russian electronic warfare sa kanyang Spectrum Analyzer. Ang mga estasyon ng R330 Zytel ay kasalukuyang binabaha ang airwaves ng sapat na ingay para i-disconnecta ang bawat cellphone sa Donetsk. Laban sa anumang standard na drone, haton na ito ng kamatayan at mapuputol agad ang video link. Sige lang, mag-jamming kayo mga ginoo. Bulong ng operator habang sumasayaw ang kanyang mga daliri sa control sticks. Mag-jamming kayo hanggang sa masunog ang inyong mga generator. Sa kanyang screen, ang video feed mula sa pangunahing attack swarm ay nananatiling malinaw, hindi tinatablan ng electronic storm sa labas. Ang milya-milyang hibla ng glass fiber na lumalabas mula sa likod ng mga drones ay nagbibigay ng hardline connection na hindi kayang i-hack ng physics. Habang abala ang mga Ruso sa pagsigaw sa radio spectrum, ang Ukrainian swarm ay gumagalaw gamit ang isang pribado at protektadong linya. Ngunit ang mga operators ay hindi lamang umaasa sa teknolohiya, umaasa sila sa geometry. Habang papalapit ang fiber optic drones sa outer perimeter ng airfield, isinagawa nila ang taktikang tinatawag na notching. Sa halip na lumipad ng direkta sa Pantsir radar, lumilipad sila ng perpendicular sa beam nito. Ang Russian radar ay umaasa sa isang Doppler filter upang ihiwalay ang gumagalaw na targets mula sa kalat sa lupa. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kanilang approach angle sa 90 degrees, relatibo sa sensor at pagdikit sa sirang lupa, niloloko ng mga drones ang multi-million-dollar na computer. Inuri sila nito bilang mga bagay na hindi gumagalaw, mga piraso ng pader, o marahil ay basura lamang na tinatangay ng hangin. Para sa automated defense system, hindi sila nag-exist. Tahimik na nakalusot ang swarm sa outer defensive ring. Umiikot sila sa mga baluktot na bakal ng lumang terminal building gamit ang konkretong kalansay ng airport bilang pisikal na panangga. Ang Russian radar screen ay nananatiling malinis. Nagpapakita lamang ng nawawalang debris ng mga decoys. Dahan-dahang huminga ng malalim ang operator habang ang nangungunang drone ay dumausdos sa siwang ng mga pinto ng hangar. Nasa loob na sila. Ang Trojan horse ay nakapasok na sa mga gate at ang kaaway ay nakatingin pa rin sa langit.
Alas 3:02 ng madaling araw. Sa sandaling inakala ng mga Ukrainian operators na nakamit nila ang ganap na stealth, ang pinakamalakas na aspeto ng misyon ay biglang naging kahinaan nito. Isang Russian thermal reconnaissance drone na nagpapatrolya sa perimeter ng airfield ang nakakita ng kislap malapit sa pasukan ng hangar. Nag-zoom in ito. Hindi lang ito nakita ang attack drone. Nakita nito ang manipis at makintab na hibla ng fiber optic cable na nakabuntot dito na parang sapot ng gagamba sa liwanag ng buwan. Agad na napagtanto ng Russian commander kung ano ang nangyayari. Hindi ito radio signal na kaya nilang i-jam. Ito ay isang physical na linya. At ang bawat linya ay may dalawang dulo. Sundan ng kable. Ang utos ay umalingaw-ngaw sa Russian Tactical Network. Sundan ito pabalik sa pinagmulan. Ang mga Russian hunter-killer teams ay kumilos ng may nakakatakot na bilis. Sinusundan ang pisikal na bakas ng kable sa mga nagyelong bukid. Ang kanilang reconnaissance drones ay humagibis pabalik sa flight path. Nalagpasan nila ang 6 na milya sa pagitan ng airport at launch site sa loob ng ilang segundo. Dinala sila ng kable direkta sa inabandonang gas station sa gray zone. Sa loob ng Toyota, ang warning receiver ay tumili ng proximity alert. Nakita na nila ang truck. Sigaw ng driver. Nanginginig ang mga kamay habang isinasaksak ang susi sa ignition. Nakita ng operator sa passenger seat ang banta sa kanyang peripheral monitor. Isang Russian interceptor drone ang sumisibad patungo sa kanilang windshield at ang unang artillery round ay humuhuni sa itaas. Ang lupa ay sumabog 200 yards sa likuran nila. Pinaulanan ng truck ng nagyeyelong lupa. Ang shockwave ay nagpanginig sa mga nipi ng mga lalaki sa loob. Ang sitwasyon ay nagbago mula sa isang surgical strike patungo sa desperadong karera para mabuhay. Hindi na sila mga nakatagong multo. Sila ay mga fixed target na. Ang puso ng operator ay kumakalabog sa kanyang dibdib na parang nakulong na ibon. Ngunit pinilit niyang panatilihing matatag ang kanyang mga kamay sa controls. Kailangan niyang panatilihing matatag ang attack drone para sa huling strike, kahit napapalapit na ang kaaway para patayin siya. Nagbago na ang type. Hindi na lang ito tungkol sa misyon. Tungkol na ito sa kung sino ang mauunang mamatay. Alas 3:04 ng madaling araw. Ang Toyota pickup ay tumatalbog na ng marahas sa nagyeyelong lupa. Umuunggol ang suspension habang itinutulak ng driver ang makina sa red line. Sa likuran nila, ang bakas ng fiber optic cable ay bumanat at naputol. Ngunit hindi na ito mahalaga. Ang huling utos ay naibuffer na sa logic boards ng drone. Sa sandaling mag-lock ang mga Russian Tor M2 battery sa tumatakas na truck, inilabas ng mga Ukrainians ang kanilang huling alas. Isang kawan ng Gerber decoys, mga drones na gawa sa foam at reverse-engineered mula sa nakumpiskang teknolohiya ng Russia, ang biglang sumugod paitaas mula sa gray zone. Nilagyan ng mga ito ng radar reflectors at heat emitters na dinisenyo para umagaw ng atensyon. Ang Russian Air Defense Network, na kanina pa natataranta at lito, ay kumagat sa pain ng buong buo. Ang mga missile batteries ay ligaw na nagpaputok ng mga milyon-milyong dollar na interceptors sa mga murang target na foam. Dahil dito, panandalyang naging malinis ang airspace sa itaas ng mga hangars. Ito ang bintana na kailangan ng fiber optic swarm. Sa loob ng hangar, sumisid ang nangungunang drone. Binaliwala nito ang natatarantang putok ng mga baril mula sa ground troops at bumangga direkta sa salansan ng mga Shahed warheads. Ang shaped charge ay sumabog. Hindi lang nito winasak ang kahon, kundi trinigger din ang pagkasumpungin ng mga explosives na nakatago sa loob. Secondary detonation. Ang buong hangar ay nagkulay puti. Ang pagsabog ay isang chain reaction ng daan-daang 100 at 10-pound warheads na sabay-sabay na pumutok sa isang split second. Ang konkretong bubong ng airport terminal ay umangat mula sa mga poste nito, nakasakay sa haligi ng apoy na ginawang araw ang gabi. Sa loob ng cab ng tumatakas niyang truck, ang shockwave ay yumanig sa rear window, ilang segundo ang lumipas. Hinubad ng operator ang kanyang goggles, dumaloy ang adrenaline sa kanyang sistema, habang ang langit sa likuran nila ay nagliwanag na parang pangalawang araw. Jackpot! Sigaw niya sa ibabaw ng ugong ng makina. Isang Russian Interceptor FPV na humahabol sa truck ang inabutan ng magulong hangin mula sa pagsabog
at bumagsak sa lupa ilang yarda lang mula sa kanilang rear bumper. Idinilas ng driver ang Toyota papunta sa sementadong kalsada at pinatay ang mga headlight. Naglalaho sa mga anino ng gabi sa Donbas. Habang mabilis silang lumalayo, yumingon ng operator sa mushroom cloud na tumataas sa ibabaw ng airport at bumulong ng huling paalam sa mga humahabol na masyadong mabagal bumunot. Magkita na lang tayo mga hangal. Ang huling utos na ipinadala sa fiber optic line bago ito naputol ay isang solong salita ng code. Dive. Sa loob ng malawak na hangar, isinagawa ng mga nangungunang drones ang utos na ito ng may robotic na perfection. Pumosisyon sila pasulong sa matarik na anggulo, bumibilis sa mga puwang ng istruktura ng bubong. Walang pag-aatubili, walang paghahanap ng target. Ang guidance algorithm ay nagtulak sa kanila direkta sa puso ng stockpile, tumatama sa mga kahoy na kahon na nakasalansan mula sahig hanggang kisame. Eksaktong 3 talampakan ang pagitan. Ang mga shaped charge warheads ay hindi sumabog sa pagdikit sa kahoy. Sayang lang yon. Sa halip, butas nila ang panlabas na packaging, ibinaon ng kanilang sarili ng malalim sa loob ng kumpol ng mga munisyong dinisenyo ng Iran bago sumara ang firing circuit. Dito na pumasok ang brutal na matematika ng demolisyon. Itinakda ng mga Ukrainian engineers ang mga mitsa na may 0.8 segundo delay. Ang split-second na paghinto na ito ay nagbigay daan sa warhead na tumago sa casing ng mga Shahed bago sumabog. Tiniyak nito na ang lakas ng pagsabog ay didiretso palabas mula sa gitna ng salansan sa halip na masayang sa ibabaw. Nang mangyari ng pagsabog, naganap ito sa loob ng isang saradong konkretong kahon. Dikta ng physics na ang shockwave, dahil hindi malayang makalawak sa atmosfera, ay tatalbog sa mga reinforced walls. Ang refleksyon na ito ay nagdulot ng pagpapatong-patong at paglakas ng pressure waves na epektibong nagdoble sa mapanirang lakas ng pagsabog. Sumunod ang chain reaction. Dandang Shahed 136 na drones. Bawat isa ay puno ng humigit kumulang 110 at 10 pounds ng high explosives ang sumabog sa magkakasunod na pagkakataon. Pinag-uusapan natin dito ang libo-libong libra ng TNT na sumabog sa isang espasyong dinisenyo para paradahan ng mga eroplano. Ang resulta ay isang synthetic volcano. Ang overpressure ay agad na tumunaw sa mga konkretong poste at ang bubong ay hindi lang gumuho, ito ay inilunsad paitaas sa langit. Ang Russia ay hindi sinasadyang nag-host ng pinakamalaki, pinakamalakas, at pinakamahal na fireworks display sa kasaysayan ng Donetsk, ganap na libre para sa mga lokal na residente. Ang agarang resulta ay isang eksena ng ganap na pagkabura. Sa loob ng blast radius, ang daan-daang Shahed attack drones, mga salansa ng Gerber decoys, at ang espesyal na launch equipment ay simpleng naglaho. Hindi sila nasira. Sila ay naging singaw, naging ulap ng aluminum dust at nasusunog na composite. Sa labas ng crater, ang eksena ay purong kaguluhan. Ang mga Russian technicians at security troops na nakaligtas sa unang shockwave ay nagkukumahog sa dilim. Ang kanilang command structure ay wasak. Ang mga bumbero ay humahagibis patungo sa impyerno. Ang kanilang mga sirena ay walang silbi laban sa apoy na sapatang init para tunawin ang bakal ng chassis. Wala sila doon para iligtas ang kagamitan. Wala nang natitira para iligtas. Sinusubukan ng ilang itago ang laki ng sakuna mula sa mga satellite na dumadaan sa itaas. Ngunit ang fireball na ganito kalaki ay hindi nakapagtatago ng mga sekreto. Ang tunay na pinsala ay hindi ang apoy. Ito ay ang katahimikan na sumunod. Ang Donetsk Airport Hub ay hindi lamang isang bodega. Ito ang central nervous system para sa drone operations ng Russia sa Eastern Front. Sa pagkawala nito, ang mga kahihinatnan ay agad na naramdaman. Kinumpirma ng intelligence reports na sa sumunod na 3 linggo, ang bilang ng mga pag-atake ng Shahed sa mga lungsod ng Ukraine ay bumagsak ng 80%. Ang Shahed Express ay epektibong nakansela. Sa frontlines, ang epekto ay mas tactical. Ang mga Russian artillery units na karaniwang umaasa sa Orlan at Supercam drones na nakaimbak sa pasilidad na iyon ay nabulag. Ang mga radio intercepts ay nakarinig ng mga Russian commanders na sumisigaw para sa target coordinates.
ngunit static lang ang sumagot sa kanila. Ang psychological tool sa mga tropang Ruso ay matindi. Tinitingnan nila ang kanilang hindi mapapasok na air defense systems at nagtataka. Kung ang isang kalawanging Toyota ay kayang talunin ng isang Pantsir battery, ano pang hindi namin kayang pigilan? Ang mito ng Iron Dome ay nabasag, napalitan ng paranoia na ang bawat sibilyang truck sa abot tanaw ay maaring isang Trojan horse. At sa pagsikat ng araw sa ibabaw ng umuusok na crater na dati ay isang strategic asset, ang scorecard ay nakakahiya para sa Moscow. Gamit ang isang 15 anyos na pickup truck, ilang karete ng glass wire at matitibay na loob, matagumpay na ginawang scrap metal ng Ukraine ang daan-daang milyong dolyar ng Russian hardware. Tapos ay dinagdagan pa nila ang insulto sa pamamagitan ng isang mabilis at galit na pagtakas, naglalaho sa hamog bago pa man malaman ng mga Ruso kung sino ang babarilin. Ang aral para sa araw na ito ay brutal, ngunit simple. Huwag kailanman maging kampante sa iyong mga super defenses kapag ang iyong kalaban ay isang Ukrainian engineer na may isang rolyo ng tape at sense of humor. Pinatunayan lang nila na sa modernong digmaan, ang pagiging mapamaraan ay ang pinakamamamatay na sandata sa lahat.